Sugatan ng isa lalaki matapos pagbabarilin sa Pasay at ayon sa tsuhi ng biktima, nakilala pa umano ng biktima ang mga namaril sa kanya. Balita natin ni Dana Tincunco, exclusive. Sa kuwang ito sa CCTV ng Barangay 50 Zone 7 ng Pasay, makikita ang lalaking ito na naglalakad at tumigil sa harapan ng isa nakaparadang pampasaherong jeep. Bandang alas 12:20 na madaling araw, biglang nilapitan ng biktimang kinilalang si Carlos Sepe ng dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Kasunod nito, binaril siya sa itaas na bahagi ng katawan. Maya-maya pa dalawang lalaki nakasakay sa isa pang motorsiklo ang dumaan at pinagbabaril naman siya sa ibabang bahagi ng katawan. Matapos ito, natumba si Sepe sa gate ng compound. Mabilis naman sumaklolo ang mga taga-barangay 50 sa pinangyarihan ng krimen. Unang-unang dinala sa Pasay General Hospital ang biktima na nagtamo ng hindi bababa sa 3 tama ng bala ng baril sa dibdib, balikat at leeg. Ayon sa tsuhin ng biktima, naikwento pa sa kanya ng biktima na kilala raw nito ang bumaril sa kanya. Kilala daw niya. Anong kwento niya sa inyo? Anong sabi niya sa inyo? Tinanong ko kung sino bumaril sa kanya, pero binanggit niya, pero hindi ko naman pwedeng sabihin na sa ganitong pagkakataon. Hindi na binanggit ng tsuhin ang pangalan ng sinasabing bumaril sa pamangkin, pero madalas daw ito nakatambay sa isang bahagi ng Burgos Street kung saan nangyari ang pamamaril at kung saan rumaraket daw ang biktima bilang tagalisan ng taya sa basketball. Kanina nakita ko yun, pero hindi ko naman masyadong kinakausap yun eh. Kasi may napansin ba kayong kakaiba nito mga nakarang araw? Wala naman, wala. Wala naman. Hindi siya naging balisa o... Hindi naman. Inilipat na ang biktima sa Philippine General Hospital. Iniimbestigahan na ng Pasay Police ang motibo ng pamamaril. Dano Tincunco, GMA News.